Yes! Today po magluluto tayo ng pakbet, pinakbet. Hindi ko po alam kung ano pa ang tawag dyan. Pero eto po ang ating mga ingredients. Siyempre, meron din po tayong ipipritong bangos at tilapia katerno ng ating lulutuing pinakbet. Para mas masarap ang kain natin mamaya. Ayan. Matapos linisan ng mga isda, lagyan lang po natin ng konting asin. Ayan, aasnan ko po muna. Then, mamaya lalagyan din natin yan syempre ng cornstarch para hindi manikit at hindi masyadong lumiit pag piniprito, mga mamis. Yes po. Yan po yung isa nating tip sa pagluluto, lalo na po ng pritong posta ng bangos. Lagyan po natin to ng kaunting cornstarch para sa ganon hindi po siya masyadong matusta or lumiit. Yes, ayan. Asnan po natin, baliktaran para mas may lasa o nagkakalasa yung ating ipipritong isda. Ayan, masarap po kasi ang ating gulay, especially kung may katerno po yung mga isda. Dito po sa bahay, lagi pong kapag naggulay, mayroong katernong pritong isda, eskabecheng isda. Yes po. Gusto namin laging may katerno. O, diba? Ayan, tilapia. Hindi naman din masyadong kalakihan. Pero, yan po raw ang masarap. Hindi masyadong malaki. Ginagatlaan ko rin po para mas madali siyang maluto. Yes. Yes, yes, yes. Tayo'y magluluto ng ating favorite na isdang pinirito at gulay. Ayan, at lalagyan ko na po ng kaunting cornstarch katulad ng sinabi ko kanina. Konti lang po, hindi naman kailangan balutin ng cornstarch. Ayan. Lagyan lang po natin. Yan, pwedeng tak. Then, yung tilapia, kaunti lang din. Okay na po yung, wag lang po siyang manikit sa ating kawali. At hindi rin po masyado matalamsik pagka may cornstarch. Ayun, isa pa rin po yung tip, mga mamshi. Hindi siya matalamsik at saka hindi po lumiliit ng gusto yung ating piniprito. Ayan na siya. Standby. Then, magigisa na po muna ako ng ating pakbet. Ayan. Pinakuluan ko po muna sa tubig yung ating panahog na baboy. Then, nung matuyuan na ng tubig, nilagyan ko ng kaunting mantika. Ayan po, piniprito na natin siya hanggang maglabas na rin siya ng sarili niyang mantika. Then, yung garlic, next na natin. Pagkatapos ng garlic, yung ating pong onion. Napakadali lang po magluto. Halos tingnan nyo naman yung ating niluluto. Pag sinabing ginisa, parehong-pareho lang ang mga procedure or step ng paano siya umpisahang lutuin. Magkakatalo na lang po yan sa ating paglalagay ng mga condiments. Ayan. Haluin lang po muna natin. Then, pagkatapos niyang ating paggigisa, pwede na nating ilagay yung ating kalabasa. Kasi yun po yung medyo matigas. Pwede na natin lagay yon. For the meantime, ito muna ang ating bagoong alamang. Nagisa na po yan. Yung ating bagong alamang, meron din yung kasamang baboy. Kasi pag nagbabagoong ako, ilalagyan ko rin po ng baboy. Ayan.
Konting halo-halo lang, then pwede na nating ilagay yung ating pong kalabasa. Yan, gisahin lang nating mabuti yung ating bagoong para mas lalong lumabas ang sarap. Ayan mga mamsi, look. Grabe, bagong pa lang, oh. Ang yummy na. Yan, simmer muna ng kaunti. Ganyan po. Kailangan sa pagluluto ay mahaba ang pasensya. Ayan na, ilagay na po natin ang ating kalabasa. May nabibili po sa palengke, mga nakahiwa na po na kalabasa. Yan pong kalabasa ang isinama ko sa ating niluto for today. Halagang 20 pesos lang po yan. Okay na po yun sa isang lutuan. Ayan. Tama natin si kalabasa. Tapos, i-next na natin yung ating mga iba pang gulay. Lagyan po muna natin din ng kaunting sabaw. Ayan. Para hindi po siya masunog or manikit. Ganyan lang ang pagluluto. Napakadali mga mamsi. Enjoyin nyo lang po. Enjoyin nyo lang po, lalo na kung mga mahal nyo sa buhay ang inyong ipinagluluto. Ayan. Kaunting ano ba? Patient. Yan, lagay na rin natin yung ating okra at sitaw. Okra, sitaw. Ay, ang sarap. Ang sarap po, no? Yan. Then, halo-halo na rin natin. Ibabaw na. Pwede na po natin iibabaw yung ating kalabasa. Ayan. After natin yan, mahalo. Bantay-bantay lang po. Baka tayo ay makasunog ng niluluto. Kailangan lang natin, ayan, konting halo-halo at lagay na rin po natin ang ating hiniwang talong. Madali lang naman po luto ng pakbet or pinakbet. Ayan, yung iba po, kung wala naman kayong alamang, pwede rin kayong maglagay ng bagong isda. Ayan, kanya-kanya lang po kasi diskarte ang luto. O, ayan, naglagay po ako ng konting Ajinomoto or MSG. Kung ayaw nyo, hindi kayo kumakain ng may MSG, huwag nyo po lagyan. Ganun lang mga mamsi. Ayan. Ako po ay merong Hondashi. Galing po yan, nabibili sa mga Japanese store. Ano po yan? Pinato yung isda, ginawang granules. Isa po yan sa nagpapasarap sa mga pagkain ng hapon. Ayan. Pagka po ako'y nagluluto ng mga gulay, o sinigang sa miso, or miso shiro, o tonjiro, ayan yung mga kung nakaka-relate kayo sa mga sinasabi ko. Nilalagyan po yun ng hondashi, yung pong inilagay ko kanina. Kaya yan, lalong sumasarap. Then, ampalaya. Ampalaya, dahon ng kangkong, pwede din. Nasa sa inyo po kung ano ang gusto nyong isahog sa inyong pinakbet. Once na inilagay na po natin ang ating ampalaya, wag po muna nating haluin. Yan, takpan po natin. Simmer natin 5 to 10 minutes. Ayan na siya. Pag medyo nakita nyong luto na yung ating ampalaya, doon pa lang po yung right time para ating halu-haluin ng kaunti. Lagyan tayo ng konting asin. Konti lang po dahil kanina meron na tayong bagoong. Ayan. Maya-maya pa pong konti, hahaluin na natin yan. Hindi po pwedeng halu-haluin kaagad kasi
baka po pumait yung ating ampalaya. Ayan, luto na yung ating ampalaya. Pwede na po siyang haluin ng dahan-dahan. Ayan, para naman magpantay po ang luto ng ating gulay. Ayan. Ganyan lang po kasimple ang pagluluto, mga mamshi. So, what are you waiting for? Mga mamshikels, magluto na rin po kayo. Napakadali lang po. Ayan. Then, kung nagustuhan nyo yung aking ginawang pinakbet, magluto na kayo, mag-subscribe na kayo, i-like nyo na rin po ang video. Ayan, salamat po ng marami sa ating subscribers, supporters. Thank you po. God bless you all, mga dear. Maraming salamat po. Let's do the eating, guys. See you on next vlog. Ayan. Bye-bye. Mwah, mwah, mwah.